Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Banat Bay at eto na nga may matindi pong nilabas na video si VP Sara Duterte at tila ay ito'y kinukumpirma niya na napakabuti ng ating ginagawang people power para po sa kanyang ama. Abangan po natin yung video na yan at sa tingin ko meron hong pahiwatig. Yan po ang aking pananaw. Ngayon kayo ho ang humusga kung anong sa tingin ninyo. Basta atin pong ipe-play ito at unti-unti nating ipapaliwanag kasi knowing Vice President Sara Duterte bilang Vice President, tandaan ho natin siya ho ang makikinabang kung sakali ho mawala si Bongbong Marcos. So hindi niya ho pwedeng lantarang sabihin ang dapat niyang sabihin at gusto niyang sabihin dahil hindi ho magandang tignan. Pero gayunpaman dapat ho tayong matutong bumasa sa mga, sabi nga, let's read between the lines kung ano po ba ang sinasabi ng ating pangalawang Pangulo. So ito ho meron ho siyang, sa tingin ko lamang po, ito'y pananaw ko, hindi ko naman po sinasabing ito talaga ang ibig niyang sabihin, pero gayunpaman ipapakita ko lamang po sa inyo kung ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito. Kasi knowing the Vice President, I mean knowing it from since 2016 na naging limelight siya because of her father na maging presidente, hindi ho yan nagbibitaw ng mga salitang wala-wala lang. Yung alam niyo, yung basta lang makasabi ng salita, hindi ho yan gayaan, di ba? Siya po ay talagang maingat sa mga salita at pag siya ho'y nagsalita, laging malaman. Kaya nga kung matatandaan ninyo dati, yung mga parinig niyang mangga at kung ano-ano pa, yan ho ay mga kababayan, isang pahiwatig na hindi niya direktang sinasagot. Pero gayunpaman, meron ho siyang mga pahiwatig. At ganito din po ang sa tingin kong nangyari ho dito sa kanyang speech, sa kanyang pagbati sa kanyang ama. Ito ho, pakinggan ho natin at kayo ho ang mag-conclude kung anong ibig niya sabihin. Pero ako ho, ito ho ang sa tingin ko ang ibig niya sabihin. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat. Una yan, di ba? Pinuri ho ni VP Sara Duterte yung mga pagtitipon. Alam nyo, noong panahon na may mga maisog rally, tipid ho yan magsalita. Napakaingat ho magsalita niyan. At hindi niya ho ini-encourage. As a matter of fact, meron pa nga siyang isang statement na sinabi niya na let's just stay at home. Tayo ho'y nagtatrabaho na lang, magtrabaho, asikasuhin na lang ho natin yung mga sarili natin kesa na mag-rally. Di ba ho? Yan ho, lumabas ho mismo sa bibig ni VP Sara Duterte noon. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang tono. Ito'y aking pananaw lang. Komento nyo dyan sa ibaba kung ano sa tingin ninyo yung inyong pananaw. Sa akin, parang nag-iba ang tono ni VP Sara Duterte. Para bagang sinasabi niya na ayos siya ginagawa ninyo. Maganda yan, pero I cannot encourage kasi siyempre I'll be the one to benefit whatever will happen. Diba? Kaya hindi ko pwedeng sabihin ng diretso, gayunpaman, maganda yung ginagawa ninyo. Diba po? Para magbitaw si VP Sara ng ganyan, medyo malalim po yan. Ito pakinggan ulit natin yung part na yan para lang siya kaalaman natin. Laking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Malaking bagay. Hindi maliit. Hindi katamtaman. Malaking bagay ang pag-suporta ninyo, pagtipon-tipon ninyo para sa pag-uwi at para sa kaarawan. Actually, nung narinig ko yung pag-uwi, parang pumalakpak po yung tenga ko. As in, kung ganun-ganon yung tenga ko. Kasi maaring hindi din niya pwedeng sabihin kung ano man ang nangyayari dyan sa ICC. Hindi niya pwedeng yung diskarte ng mga abogado. Hindi ko siya pwedeng basta-basta magbitaw ng salita. Pero gayunpaman, sabi niya, ay malaking bahagi yung ginagawa ninyo para sa pag-uwi ng kanyang ama at birthday. Ito pakinggan ulit natin. Ang sarap po pakinggan ng part na yan Ito ulit. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo. By saying that, she is calling the attention of the entire world. Ika nga, Pilipinas, sa Netherlands, at sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Yan o yung kanyang pronouncement. It's calling the people. Sa tingin ko lang po yun, Again, I'm not saying I am right, but this is my opinion. Okay, this is my opinion. Sa tingin ko yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Nako, maganda yan. Pagtitipon ninyo. Maganda. Pinuri. O, di ba? Parang ganito Kunwari, halimbawa lamang. Ito, bibigyan ko lamang kayo ng magagandang halimbawa para ho sa kaalaman ninyo. Di ba?
halimbawa yung asawa mo medyo may amoy. May amoy talaga. Hayop yan. Di ba? Tapos bigla mong nakita na naligo. Ang haba ng ligo niya, umabot ng 2 oras. Tapos paglabas ng CR, ang bango-bango. Bango, amoy sabon. Amoy bulaklak, ganun eh. Yung sabon, kasi bulaklakin yung sabon eh. Di ba? So, ganun biglang, ang hirit mo, biglang sasabihin mo ngayon sweetheart, ang bango-bango mo, di ba? Ang ganda ng sabon mo, di ba? Ayan ang sasabihin mo, ibibigkas mo, without saying na, oy, maligo ka araw-araw, ha? Diba? Naintindihan niyo ibig sabihin, mga kababayan? By saying that, sinasabi mo na maligo ka araw-araw. Tama, mali. Di ba? So, ganun ang diskarte niyo, mga kababayan. Tinuturuan ko na kayo, ha? Para yung asawa ninyo, hindi amoy bawang, hindi amoy sibuyas, o di kaya amoy danggit. So, di ba po? Di ba? So, medyo ganun ang bitaw mo. Sasabihin mo lang, pupurihin mo yung sabon niya. Ganda ng nabili mong sabon. Bango nung sabon at saka ang bango-bango mo ngayon. Tapos pagkano, mas maganda pa niyan. Alam mo, magandang biro dyan. Ito, gustong-gusto ng mga Pilipino ito eh. Alam mo, ang ganda ng sabon mo, nakakaputi sa'yo. Naku po, patay ka araw-araw, baka minuto, nagbasabon yan. Ganyan ng mga Pilipino. Pasensya na, pero ganun talaga. Ganun nyo sabihan sila para na maligo sila nang hindi na o-offend. Mali. O di kaya, inuutos mo na yon. So, ganun din po sa tingin ko yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Malaking bagay yung pagtitipon ninyo para sa pag-uwi at sa birthday ni Pangulong Duterte. Read between the lines, mga kababayan. Anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito? Na, again, hindi niya lagi ito sinasabi. As a matter of fact, opposite nga yung sinasabi niya lagi. Di ba sinasabi niya, wag na po tayo magtipon-tipon. Naalala nyo nung panahon sa veterans, wag na po tayo po ay magsiuya na kasi alam ko na kayo nagtatrabaho, pagod kayo. Yan ang lagi niyang pronouncement eh. Ngayon, iba na. Malaman po yan. Yan po yung sinasabi ko kung bakit sa tingin ko siya'y nananawagan ng people power. And again, and I will tell you now, when I say people power, it doesn't mean rebellion, ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi there is such a thing as people power. Sama-sama tayo, kapangyarihan ng tao na nananalangin o kaya naman ay nagbibigay ng kanilang salupin sa loobin sa gobyerno. It doesn't mean, pag sinabi kong people power, revolusyon. Okay? There's a big difference between yung EDSA revolution at saka yung people power. Magkaiba po yun, ha? Baka kasi isipin nyo kagad, people power, ano yan, para magwala ang tao. Hindi, magrebelde. Hindi ho ganun. Okay? Para lamang po sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Malinaw po, malinaw po yun. Okay? Sige, tuloy. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yon. Lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag natin kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang... At saka dito, mga kababayan, iba yung ngiti ni Madam VP Sara Duterte, ha? Habang tumatagal... Hindi, ewan ko ito yung, kasi ako, mga kababayan, habang nai-stress sa mukha ko, habang tumatagal, nai-stress yung mukha ko Hindi, ganun si VP Sara Duterte, habang tumatagal, gumaganda. Di ba? Habang inuusig, gumaganda. Hindi nyo na-observe yan? Bakit kaya? Anong meron ka? Hindi kasi malaman yan, mga kababayan Baka naman may balita na siya na hindi natin alam, di ba? Baka naman medyo good news na at hindi lang natin alam. Basta gumaganda po siya. Pero siya po yung inuusig na gumaganda. Habang yung nag-uusig, pumapangit. Gumaganda yung mukha. Para nawawala sa hulog. Nawawala pa nga gumaganda yung mukha nang uusig sa kanya Hindi ko alam kung anong nangyari doon Pero sabi nila, epekto daw ng sobrang coke yun. Soft drinks yung Coca-Cola. Baka mamaya kung ano naman isipin nyo Hindi, kasi sabi nila, kasi siyempre sweet daw yun. Sweet. Pero parang hindi siya sweet Pero sweet po yung Coca-Cola. Siyempre, pag may diabetes ka na, ano na itsura mo, yung taba mo, kung saan na napupunta. Ang ganun yun mga kaubayan. Alam ko, may diabetes ako Pag habang nadya-diabetes ako, tumataba-taba, yung mukha mo parang nadadagdagan dito, nadadagdagan dyan. Sa kanya, nadadagdagan sa mata Ganun na yung mata Bakit? Dahil sa Coke. Coca-Cola, Hindi. Binibiro ko lang po yung Coca-Cola, baka naman kayo magalit. Favorite po ni Tatay Dian, It is something that you have to think about. This is not a joke.
I'm not body shaming or face shaming anyone. But this is something to think about. Why this person have this happy countenance, yung kanyang aura, ika nga, ay gumaganda. Kasi yung isa, pumapangit. Bakit? Lahat po nung nasa gobyerno ngayon pumapangit. Bakit? Kasi mahirap po talaga ang ang gumawa ng mali. Mahirap po ang gumawa ng hindi katotohanan, hindi yung yung laman ng isip mo kung hindi napaka-insecure mo, usig ka ng usig ng kapwa mo. Hindi ho, walang biro ho, ah. 'Di ba po? Yan po ay isang bagay na masasabi mong something na ikaka-stress mo eh. Nakaka-stress po yung lagi mong iniisip yung kaaway mo. Lagi mong iniisip yung gusto mong patumbahin tong tao na ito. Nakaka-stress po yun eh. Si VP Sara Duterte, bakit gumaganda? Kasi wala naman po siyang itinatago. Hindi niya nga gusto. Alam niyo mga kababayan, ito walang biro ito. Ito hong si VP Sara Duterte, wala hong itong, hindi ho ito yung tipo ng oportunista. Hindi ito yung nabasa ko sa kanya. There is a bad, ako alam niyo naman, vocal ako doon sa tingin ko maling ginawa ni VP Sara noong 2022, na hindi siya tumakbong presidente at kinampihan niya si Marcos, okay? But there is also a good side of it. You know what? Yung good side na yon ay yung hindi siya oportunista. Kanya na eh. Mantakin mo, yung sa unang survey na hindi pa siya nag-a-announce na magba-vice president siya, ang layo As in, top siya. Ang baba ni Marcos. Kaya imposible yung sinasabi ng mga tangang vlogger na tanso. Kaya nanalo daw si Marcos dahil sa sarili niya. Ang bobo ninyo. Tumingin kayo ng survey. Sabi nga ni Aling Claire, tingnan nyo yung data. Yung survey na yun, ang taas ni ni Vice President Sara Duterte nun. Pwede niya nang i-grab yun eh. That's the best time. Why? People were so happy. Ang taas din po ng rating ni Pangulong Duterte nun. Never in history ng isang presidente bumaba ng sobrang taas. Positive 70 plus ang I think as far as I remember 60 to 70. Wala ho, usually yan sa simula lang, pero pag na dumadaos na yun sa 20, di ba? Siya ho hindi bumaba ng mataas ang kanyang ratings, trust rating. Meaning, kayang-kaya ni VP Sara Duterte tumakbo nun. Lahat makinarya, mantakin mo makinarya nasa tatay niya. Partido nasa tatay niya. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat ng mayor, siguradong ikakampanya siya. Bakit? Siyempre, andun na eh. Ayan na yung kapangyarihan, nasa kamay mo na. Pero hindi po siya nagpabulag doon sa kapangyarihan. Parang sa kanya, maybe, I'm not ready. Maybe, it doesn't look good. Diba? Ewan ko, I really don't know what's the reason. Whether it's personal, political, or whatsoever. Kasi kung ikaw yun, alam mo, pinapanood ko sa, pinapanood ko sa Amazon Prime. Alam mo yung Amazon Prime? Yung parang Netflix, pero sa Amerika din yun eh, yung Prime. Pinapanood ko dun yung House of David, yung story ni David. Although, some part are dramatized already, sabi nga doon. But most of it are biblical, real biblical, Merong part doon na parang ayaw bumaba ni Saul, di ba? Parang nalunod na siya. Kasi nga, naging hari na siya. Ayaw niya nang bumaba to the point na gusto niya yung anak lang niya. Ganun talagang hanggang to the point na quote-unquote, hindi naman sa curse, pero inano siya ni nung prophet na it's time for you kasi nagalit ang Diyos sa iyo sa ginawa mo. Sa hindi mo mali yung ginawa mo kasi may pinapasunod sa kanya, hindi niya ginawa. So the Lord will replace or anoint someone else. At doon hanggang kaduluduluhan talagang na ano na siya na tawag dito na obsessed na siya dun sa power. Why? Because it's human nature. Ang tao, once nakatikim ng konting power, nakatikim ng konting titulo, ay nabubuwang na yan. Walang biro. Kasi sa totoo lang, napakadami pong marami pong alam niyo po yung taong nakaramdam ng pang-aapi, 'di ba? Tapos pag nagkaroon ng konting kapangyarihan, nababaliw na. Parang gusto nang gumanti. Parang yung gobyerno natin ngayon. Dating sinipa ng Pilipinas. Ngayon, parang nag-aamok na. Parang, ganun, sinipa nyo ako noon. Panahon na para mangulimbat. Parang ganun ang dati niyan. Di ba? Mantakin mo si VP Sara Duterte, nasa kamay niya na. Pero hindi niya kinuha. Ang hirap po nun. Mantakin mo, halimbawa, abutan ka ng kaibigan mo ng iPhone. iPhone 16 Pro Max, fully paid, 2 terabyte. Nasa kamay mo na. Sa'yo na. Naku po, patay tayo dyan. Talaga ba? Talaga ba? Oo, sa'yo na yan. Pero dahil feeling mo hindi mo deserve, isosoli mo ngayon. Napakahirap nun mga kababayan. Sino sa inyo magsosoli? Sige nga! Sige! Yun yung hindi sa atin. Pag napulot lang natin, kinukuha natin, ayaw natin soli. Yung pa kayang inabot na sa'yo, binigay na sa'yo.
fully paid. Di ba? Ay, isinoli mo pa. Ganun si VP Sara Duterte. Kaya naman, anong punto ko dito? Kaya naman po, hindi siya lulong sa kapangyarihan. Tulad ng sinasabi ng mga komunista. Ang dami ko kasi mga congressman na komunista dyan na sinasabi, kaya lang ito nananawagan ng ganito, kaya lang ganito, ganyan-ganyan, because siya ang makikinabang. Mga opisyal ng gobyerno pa yung nagsasalita niyan, sarap tuktukan eh. Siya ang makikinabang, kaya siya nananawagan ng ganyan. Hindi ho. Kung gusto niya yan, noon pa, wala pa kayo sa kapangyarihan, kinuha niya na yan. Nasa tatay niya na yan eh. Imamana na lang yan eh. Diba? Kayang-kaya niya nang kunin niya noon. Ang taas niya sa survey. And that's backed up with scientific survey. Yung hindi pa naloloko survey noon. Ngayon kasi, wala na. Nabili na ata yung mga survey firm. Iba na yung kanilang boss eh. Diba? So ano punto dyan? Hindi niya ginagawa ito. Hindi niya sinasabi ito dahil doon. Yun lang ang gusto kong sabihin dito. At kaya ganyan ang kanyang countenance, ang kanyang aura. It is because puro yung kanyang puso. Walang galit, walang sama ng loob, walang paghihigante, walang ganun. Basta siya, ang concern lang niya, yung tatay niya may uwi niya kasi matanda na, may sakit. Yun lang po yun, di ba? O, tuloy. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yun. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sana yung suporta daw hanggang halalan. Alam na this. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo let's do this right. Okay? I believe in people power, not to rebel against the government. Uulit-ulitin ko ito. I am against any form of rebellion. Okay? But we can fight the government through the election. Importante yan. Diyan tayo gumante, mga kababayan. Bakit to? Tulad din na sinasabi kong paulit-ulit, sa eleksyon, diyan pantay-pantay ang mayaman at mahirap. Bakit? Iisa ang boto na ibibigay mo. Lahat to. Walang mayaman na dalawa boto. Unless, natin. Pero wala. Lahat po tayo iisa boto. So, yung kapangyarihan mo na yan, yan ang gamitin natin. Magsama-sama tayo, people power, in voting for the right people. Kaya gusto kong manawagan ngayon. Mananawagan ako ng people power, especially sa OFW, na bumoto. Huwag lamang po tayong maingay. Dahil ang ingay mo, walang gamit yan kung hindi ka boboto. Yang ingay mo, walang kwenta yan kung hindi ka boboto. At yan ang aking panawagan. People power sa pagboto. Malinaw? Okay? Yan po, importante. At paalala lang, kasi may nagsabi sa akin, announce ko daw ito. Hindi na po daw ipapadala yung balot. Okay? Ang ipapadala na daw po yung penoy. Joke lang po. And then, hindi na napapadala yung balot. Okay? Online na daw. Okay? So, dapat magrehistro tayo at pwede na tayong magbumoto. Mas maaga ang botohan ng OFW. So, dapat, again, i-check nyo na po sa Comelec website kung paano bumoto ang mga OFW. Itanong na ninyo sa mga leaders ninyo. Itanong na ninyo, pwede kayo mag-online. Ngayon pa lang, alam ko may rehistro na or something. I-check nyo na po. Maging responsable naman po tayo. Wag lamang po tayo puro ingay. Again, I'm not saying na puro ingay tayo. That's not what I mean. But again, our talk is, sabi nga is, walang kwenta, walang saysay kung hindi po tayo boboto. So, dyan po tayo magsama-sama. Dyan po tayo mag-people power. Yung rally, maganda yan. Agree ako dyan. Dapat natin gawin yan. Walang problema yan. Go, go, go. Diba? Pero, kung walang pagboto, yari tayo mga kababayan. Nonsense ang lahat ng ating ginagawa kung puro sigaw lang tayo. Sumama tayo sa rally, okay yan. Ako dyan? Agree ako dyan. Basta yung rallying mapayapa, rallying nasa ilalim ng ating konstitusyon, at after ng rally na yan, lalong-lalo na yung OFW, ang dami nyo kasi. Boto tayo. Okay? Aside from the remittance, yung no remittance na ginagawa nyo starting today. Okay sa akin yan. I mean, nasa sa inyo yan. Hindi ko pwedeng sabihin go, hindi ko rin pwedeng sabihin hindi. Pera nyo yan. Wala akong magawa dyan. Okay? Kayo ho nag-decide yan. Okay yan. I mean, that's a good step to para marinig kayo ng gobyerno. Pero, more than that, yung bumoto tayo importante. So yan din ang panawagan ni VP Sara Duterte.
Sa inyong kaisog, suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot na atong makabut ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod, Pilipinas. Syukran. Ayan, no, nasyukran tayo ngayon. Ha? Okay po. So mga kababayan, malinaw na malinaw po ang sinabi ng ating Vice President. Pero meron pa po tayong pag-uusapan. Isa pa po nating pag-uusapan po ay ito pong komento ko at patuloy ko sa mga sagot po yung press con ni Amy Marcos. Okay, maganda din po kasi yung mga question and answer doon. Marami ho siyang ini-reveal. Marami ho siyang para bagang sikretong ibinunyag. Okay? Pakinggan po natin itong kanyang press con. Mahina lang po yung tanong. Ulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig. Itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. How now that you finished or that you have a preliminary report, ano po yung nakita nyo legislation or are you planning a resolution for the Senate to be considered? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami. Alam mo, ganda nung halimbawa niya na yun, yung kung yun yung mga kababayan natin. Kasi sinasabi nila ngayon, ito pala ang konteksto niyan. Kasi sinasabi nila ngayon, wala tayong magagawa. Lalo na yung matapang na sekretary. Wala tayong magagawa na dyan. Wala na sa ano natin yan. Wala na sa jurisdiction natin yan. Hindi na natin dyan. Yung laging high blood na sekretary. Alam mo, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senator Amy. Yung ibang mga kababayan natin na Pilipino, mga OFW, kahit nga ho sila ay convicted na. Convicted na po ito, gumagawa tayo ng effort to bring them home. Kasi kapwa natin Pilipino yun. That's who we are. That's our culture. Diba? Hindi ho tayo yung nagpapabaya sa ating kababayan. Ginagawa natin yan. And I know. Why? Because, diba, si Mocha naman, nagsilbi dyan sa OWA. Hindi ho nila pinipili kung sino yung bibigyan nila ng tulong. Hindi ho. Whether ikaw ay humingi ka ng tulong at kailangan mong ng legal support para may uwi ka, lahat binibigay ng gobyerno na ito. Lalo nung panahon ni Pangulong Duterte, ewan ko lang ngayon I'm not sure. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, ginagawa yan. Even if meron kang hindi magandang nagawa o di kaya convicted ka sa bansa na yon, 'di ba? Ginagawa ho yan. Inuuwi natin. Eto pa. Si Pangulong Duterte pa, dating presidente, tinuturing na bayani ng karamihan, hindi convicted, accused lang, at higit sa lahat, kung sabihin man ng Supreme Court na illegal yung ginawa na pagpapalipad ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands, sasagot lang natin, hindi, wala tayong magagawa dyan. Wala na sa natin, sa jurisdiction natin yan. Yan yung mga palusot ng mga ulul. Di ba? Wala tayong magawa dyan. Ano na lang yun? Diba, ganyan sila yun nga ang mga Pilipino convicted, inuwi natin dito Yung pa kaya, ang ganda ng punto ni Senator Amy dyan. May pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Yun ang tanong. With all of this press ko nito, isa lang ang tanong ko dyan. Ano tong investigasyon? Imbestiga lang? Ganun na lang huyong? Hindi, ito lamang po ito, isang katanungan lamang po ito sa ating butihing Senator Amy. Kasi lahat po ng investigasyon nyo, bullshit po yun, sir. Ay, ma'am, kung hindi matutuloy sa pagdemanda ninyo. Hindi ko sinasabing wala kayong plano, Hindi yun ang sinasabi ko. Sabi mo kasi, meron ka pang second, ewan ko kung totoo yan, yung hearing mo. Pero gayon pa man,
lahat po yan, talk shit, ika nga. Diba? Talk shit po lahat yan kung after the hearing, wala na. Ang kailangan namin, one, may makonvict dito. Kasi pinatunayan ninyo. Tandaan ninyo, 3 bagay ho yung pinatunayan ninyo. And number 1 doon, that it was an illegal extradition na nangyari. So therefore, if there is an illegal extradition, no, dapat po ay may managot. So paano ho magkakaroon ng mananagot kung walang idedemanda? Kasi dapat may ganyan yan sa dulo di ba? Kasi ginawa naman ninyo yan nung panahon na I think it was the Farmally investigation. Ginawa nyo, okay yun, go. Ikasuhan ninyo yung dapat kasuhan. Madam, this time kaya, baka naman puro daldal lang yan, wala kayong kakasuhan. Maniniwala kami sa inyo pag kinasuhan nyo. Actually, ang sabi pa nga ni Panelo, na pinapanood ko si Panelo, si Panelo rin talaga, iba level Iba level ng pagbanat Ibig sabihin po, sinasabi nyo illegal, therefore, party dyan yung inyong kapatid. Kasi, siya po yung, siya po yung Commander-in-Chief ng PNP. And we all know the role of PNP, especially General Torre, sa pag-abduct ni Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Therefore, madam, if that is your conclusion, dapat managot ang kapatid ninyo. At kung gusto nyong panagutin ang kapatid ninyo, that the only way is through impeachment. Dapat kasuhan ninyo yung mga nasa baba, yung katulad nila Torre, tulad ng Secretary, Remulla, yung dalawa. Dapat kasuhan nyo yan, kahit si Anyo. Kasi according to you, to your conclusion, party si Anyo dyan. So therefore, kasuhan ninyo. Kung hindi nyo kakasuhan, wala, moro-moro lang po yan. Isa pong campaign strategy mo lang, di ba? Gago! Hindi po, yun ang katotohanan. Campaign strategy mo yan? I don't know. Pero sunog ka na sa mga Duterte supporter, or you are sincere. If you are sincere, file a case, impeach your brother. Yun lang yun, di ba? Findings ang mga naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa, hindi na kayo mention ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din? Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa inyong minasama ng Pangulo, yung pagkandang pa ng hearing sa Pilipino, parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan. Pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at ma-analisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Ayan o, madaming humaharang. Ayan o ang siste. Okay? Kasi yung mga kababayan, siguro, marami na ho sa atin ang nakarinig ng kwento na nung palang panahon ni E.S. Rodriguez, meron ng iba pong tila namumuno o tila pinakikinggan or di umanong nagko-control ng sitwasyon sa loob ng palasyo, di ba? Nadidinig na po natin yan sa mga iba't ibang vlogs. Dito, narinig na po natin mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Maraming humaharang. Hindi natin alam kung yan si E.S. Bersamin o baka naman yung asawa. Di ba po? Yan ang tanong ho dyan, di ba? Sino po kaya yung humaharang na yon? Yun ang tanong.
Okay? Kasi mga kababayan, ako kung ako si Marcos, makikinig ako sa kapatid ko, especially ate mo to. Bakit? Hindi more than anything else. Kapatid mo yan eh. Hindi ka gusto mapahamak niyan. Kapatid mo yan. Ang concern niyan yung pamilya niyo, yung pangalan ninyo. Whether it is in bad faith or bad intention or motive, kapatid mo yan. Siyempre gusto niya salbahin yung pangalan ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan noon eh. Ang gusto lang namin parang maayos kasi siyempre na yurakan yung kanilang pangalan, di ba? Alam naman natin pag sinabi mong Marcos noon, magnanakaw. Ngayon, Marcos, hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun. Hindi. Wala na kayo isulat nyo na lang dyan sa baba, di ba? Kasi dati yun eh. Totoo naman, dati po. Pag sinabi mong Marcos noon, issue ng korupsyon ang pumapasok. Marcos korupsyon, hindi kaya Marcos diktador, di ba? Yan ang laging kaya nga gustong linisin ni ate yan eh. Di ba? Ngayon, instead na Marcos diktador, Marcos hindi kaya ba yan? Di ba? So mga kababayan, ang tanong, bakit kaya hindi pinapayagan si ate na makalapit? Meron kasing kwento ako nadinig. Kwento lang naman ho ito. Hindi ko sinasabing totoo ha. Kwento lang ho ito. Okay? Kwento lamang po ito sa gilid-gilid nung bumili ako ng suka. Ang ng suka, yan na naman. Bumili ako ng suka dyan sa kanto. Meron ako nadinig na kwentuhan. Sabi doon, kasi alam mo ba? Ano yan ba? Dati kasi, yan eh. Yung asawa kasi dati, lang yan eh. Itsapuera sa pamilya yan eh. Kasi hindi naman yan yung Romualdez na mga mayayaman eh. Itsapuera lang yan sa eh. Sabi nila, kwento nila. Hindi ko man alam kung totoo, di ba? Again, hindi ko sinasabing totoo to. Kaya nung nanalo si Marcos, parang ang dating, eto, nagbida-bida na yung asawa. Sabi niya, ganun, initsipuera niyo ako ngayon. Ngayon, kayo ang iitsipuera ko. Presidente ng asawa ko. Ang kontrolado ko yan. Hawak ko sa liig yan. Pag sinabi ko, parang yan, may lahing takusa yan. Yun ang sabi. Yun ang kwento. Hindi ko sinasabing totoo yun. Okay? Kwento-kwento lang ho yun sa kanto. Diyan, bumili ako ng suka. Okay? Ang tanong ngayon, si asawa kaya yun? At ang initsipuera ngayon ay si Amy Marcos? Naku. Si ate? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Is it true? Is it not true? Hindi, ang kwento lang naman. Ito kasi si Amy, ang dami sinasabi, nabubulat-lat tuloy yung dynamics sa palasyo. Oo, at saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Ano sabi niyo, kaya kalisadak ng hearing kasi nga lumanalin yung divisiveness sa Yes. Pero doon sa naging result ng mas lumalim pa instead na ma-address. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mga Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Yun lang. Nakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Sino yung sinasabi yung parang nagalit yata sa inyo is it President? Yes. And you confirm this by or you just feel it because you're resistant? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Ang dain nila, 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi, naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta dun sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, sa Cavite na nila ka lang nabanggit. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... Okay.
So, bang aatin po pala sa Tacloban? nabanggit pa mo? Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, bago yung pagbanggit ng Pangulo sa iyo last campaign sa Viva Laguna, you take it as mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer ba PDP laban na para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin, kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi. Just in case open kayo, ma'am, sakali adapt kayo. Oh, anyway, yun po yung pinakapunto ni Senator Amy. Mahaba po yan, pero yan na nga po yung pinakapunto nung kanyang pagpatuloy ng press ko niya. Sinabi niya yung unang dahilan ng kanyang findings, second, itong mga plano niya. Pero wala ho siyang nabanggit na parang ididemanda niya. Parang may susunod pang hearing, parang ganun. Kaya again, patuloy natin sinasabi, everything that is nangyari sa hearing na to will be useless kung hindi niya ididemanda yung mga natagpuan niyang lumabag sa batas, hindi sumunod sa due process, dapat idemanda niya. Okay, yun po ang importante. Pangalawa po, damay po yung kanyang damay po yung kanyang kapatid. Dapat to ay idemanda niya, hindi demanda, impeach niya. Mag-file siya ng impeachment. Although, sabi ng iba, useless lang naman din, hindi naman gagalaw yan sa kamara. It doesn't matter. Importante ho ay makita ho ng international community that itong mismong kapatid ay nanindigan. 'Di ba? Nanindigan na para i-impeach ang kanyang kapatid. Ibig sabihin, there is a problem. Kasi mga kababayan, kung lagi nating sasabihin, wala namang mangyayari. Boboto tayo, puro tayo ganun. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Diba? Hindi pa pwede yun. Kasi ang prinsipyo, whether may mangyari, walang mangyari, may prinsipyo ka. Hindi yan nabebenta, hindi yan dapat tinatanggal sa'yo. May prinsipyo ka, dapat panindigan mo yan. At yung prinsipyo na yan, hanggang sa kaduluduluhan, dapat panindigan mo. Whether may mangyari o walang mangyari, yung prinsipyo mo nasa iyo. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Unless na itong prinsipyo na ito ay wala na at ginagamit na lamang po ito para sa kanyang kampanya. But again, I don't think it's going to be effective kasi sunog na po siya sa Duterte supporter na I think on this area, she is trying to gain. Sunog na po siya dyan. Hindi na po siya iboboto. At sana naman, ako naman, hoping that PDP will not include this person. Masisira ho yung pinaglalabang prinsipyo ng Duterte slate pag isinama nyo ho ito. This is a big mistake kung sakasakaling isama nyo to. Unless, meron kayong pinag-usapan na sa tingin ninyo ikakabuti ng administrasyon, ng grupo ng mga Duterte. Pero as far as I can see, parang wala ako nakikita. Hindi naman po ako makikialam, hindi naman po ako parte ng PDP. Pero decision niya ng inyong pinuno, di ba? Pero sa akin po, sana hindi. Dahil maraming mag-hesitate to campaign because of that. Definitely ako, I won't campaign for Senator Amy. I will only campaign for the 10. Yun lamang po. Sana lang po ay ganoon. Mga kababayan, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita huli tayo. At gusto ko lamang po batiin ng happy birthday ang ating Pangulong Duterte. At alam nyo, nalulungkot ako. Kasi alam nyo, every birthday ko, gumagawa ng video si Pangulong Duterte at binabati po tayo. Kaya gamitin ko itong pagkakataon na ito na ako naman po ang babati kay Pangulong Duterte. Hindi man niya hinihingi, pero gayon pa man ako ang babati. Alam nyo, Pangulong Duterte, sabi nga ho nila, sa 6 na taon ninyong pagserbisyo sa bayan bilang presidente, binigay niyo buhay niyo. Hanggang sa kaduluduluhan, na maaari na sana kayo magpahinga, hindi na, sa tingin ko natin na, bakit to ba siya nandyan? Dahil sa vocal siya na banatan po si Marcos, kaya nandyan ho siya sa Netherlands. Pwede naman po na kayo magpahinga, hindi na kayo magsalita, di ba? Pero hindi nyo matiis hindi nyo matiis yung kalokohan ng gobyerno ni Marcos So sa madaling salita po, inalay nyo pa rin po yung buhay nyo sa kaduluduluhan. Basta ang lagi nyo lamang pong tatandaan, Mr. President, meron pong Diyos na nakakakita ng lahat. Maaring hindi ngayon ang hustisya makuha natin sa lupa, pero darating pong panahon na makukuha natin ang hustisya sa kabilang buhay.
Kasi ako mga kababayan, naniniwala po ako, Mr. President, naniniwala po ako na there is justice. God is a God of love, but He is also holy, and God is justice.